Maraming eksperto na naniniwalang malapit ng lusubin ng China ang Taiwan dahil talagang naghahanda na ang China para sa digmaan. Sobrang pinapalakas na ng China ang militar nila. Bukod doon, palagi rin silang nagsasagawa ng mga military exercises malapit sa Taiwan. Kaya naman, mukhang malapit na talagang magkaroon ng gera. Ang patuloy na tensyon at pagtaas ng mga aktibidad militar ng China sa rehiyon ay isang indikasyon na seryoso ang China sa kanilang balak na pagsakop sa Taiwan. Ang mga eksperto ay nagbabala na ang maaaring pagsalakay na ito ay magdudulot ng malaking epekto hindi lamang sa Asia kundi pati na rin sa buong mundo. Posible kasing humantong ang paglusob ng China sa Taiwan sa isang world war. Malaki ang posibilidad na magkaroon din ng digmaan sa pagitan ng China at Estados Unidos pag lumusob ang China sa Taiwan. Habang patuloy na pinapalakas ng China ang kanilang militar at nagpapakita ng intensyong sakupin ang Taiwan, malinaw naman ang posisyon ng Estados Unidos na protektahan ang Taiwan bilang isang demokratikong bansa. Ang patuloy na tensyon at palitan ng mga banta sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa ay nagdudulot ng pangamba na maaaring humantong ito sa isang malaking digmaan. Ang posibleng sagupaan ay may malawakang epekto sa pandaigdigang ekonomiya at seguridad, kaya't binabantayan ito ng buong mundo. Maraming military analyst na naniniwalang siguradong magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng Amerika at China sa dekadang ito. Mayroon pa ngang mga nagsasabi na baka next year pa lang ay magkaroon na ng gera. Napakadelikado para sa mundo pag nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng United States at China. Binunyag ng former US General na si John Keane kung ano ang mga posibleng atakehin ng China pag nagkaroon ng digmaan. Ipinaliwanag ni General Keane na ang Guam ay isang target ng China at kung sakaling magkaroon ng gera sa pagitan ng dalawang bansa, inaasahan na aatakihin ng China ang mga pangunahing infrastruktura ng Estados Unidos tulad ng electric grid, oil at gas distribution at maging ang financial sector. Gayunpaman, binigyang diin din ni General Keane na ang Estados Unidos ay may kakayahan ding magsagawa ng mga matitinding atake laban sa China. Ayon sa general, dapat daw kahit sa panahon ng kapayapaan ay maging handa ang Amerika sa mga agresibong hakbang ng China. Bukod doon, sinabi rin ni General Keane na ang Estados Unidos ay patuloy na nagpapalawak ng presensya ng militar nito sa Guam. Kailan lang, bumisita sa Vietnam ang Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin. Ayon sa mga eksperto, sobrang mahalagang pangyayari ang pagbisita ni Putin sa pandaigdigang politika. Ang pagbisita ni Putin sa Vietnam ay kasunod ng pagbisita niya sa North Korea, kung saan nakipagkita siya sa leader ng bansa na si Kim Jong-un. Sobrang kailangan kasi ni Putin ng mga weapons, kaya nagmakaawa siya kay Kim Jong-un na bigyan siya ng mga sandata. Nagsisikap si Putin na palakasin ang relasyon ng Russia sa mga bansang hindi kakampi ng Amerika. Desperado na kasi si Putin kaya naghahanap na siya ng mga tutulong sa kanya. Gustong gumawa ni Putin ng sarili niyang alyansa na katulad ng NATO para kontrahin ang Amerika. Kilala ang Vietnam para sa pulisiya nito na hindi mangialam sa mga issue ng ibang mga bansa. Bukod doon, makasaysayan din ang ugnayan ng Russia at Vietnam. Kaya naman, ayon sa mga eksperto, ang pagbisita ni Putin sa Vietnam ay isang strategic choice. Maituturing kasi ang Vietnam na dating kakampi ng Russia, kaya posibleng maging mas bukas ang bansa na makipagkampihan sa Russia. Kaso, ang Vietnam ay bukas din na makipagtulungan sa ibang mga bansa tulad ng Amerika at China. Kaya naman, hindi sigurado si Putin kung magiging loyal na kakampi ang Vietnam sa Russia. Sa kanyang pagbisita, nakipagpulong si Putin sa mga leader ng Vietnam upang pag-usapan ang pagpapalakas ng strategic partnership sa pagitan ng Russia at Vietnam. Nagmakaawa si Putin na makipagtulungan sa kanya ang Vietnam at paniguradong nangako siya na magbibigay ng kapalit sa Vietnam para sa pakikipagtulungan ng Vietnam sa Russia.
Inimbitahan din ni Putin si Lam sa Moscow para sa pagdiriwang ng Victory Day kung saan nagsasagawa ang Russia ng isang military parade para ipagyabang ang lakas ng kanilang militar. Ganunpaman, siguradong wala ng kwenta ang military parade na isasagawa ng Russia dahil paubos na ang mga weapons nila. Kaya nga nagpunta si Putin sa North Korea para magmakaawa na bigyan siya ni Kim Jong-un ng mga weapons. Ayon sa mga eksperto, binisita din ni Putin ang Vietnam para tulungan nito ang Russia na ma-circumvent ang mga sanctions na pinataw dito ng mga Western countries. Ang pagbisita ni Putin ay nagpapahiwatig din ng mas malakas na ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa mga eksperto, posibleng pumayag ang Vietnam na makipagtulungan sa Russia. Posibleng magkaroon ng maraming kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa pagdating sa kalakalan, kooperasyong pang-ekonomiya, agham at teknolohiya. Ayon sa ambassador ng Vietnam sa Russia, ang potensyal ng dalawang bansa para sa pagpapalakas ng kalakalan at ugnayang pang-ekonomiya sa pagitan nila ay mataas. Ito ay naaayon sa estratehiya ng Vietnam na balansihin ang relasyon nila sa mga major powers tulad ng US at China. Sa kabila ng isang pandaigdigang arrest warrant para kay Putin, patuloy na pinapalakas ng Vietnam at Russia ang kanilang ugnayan. Ang maingat na posisyon ng Vietnam sa gera sa Ukraine ay makikita sa pamamagitan ng hindi nito pagdalo sa isang pandaigdigang summit ukol sa issue. Ang mga kamakailang diplomatic efforts ni Putin, kabilang na ang mga pagbisita niya sa Vietnam at North Korea, ay nag-highlight ng kanyang layunin na palawakin ang impluwensya ng Russia at lumikha ng isang bagong global order laban sa Amerika at sa mga kakampi nito. Kailan lang ang isang bipartisan na komite ng Kongreso ng Amerika ang humimok sa White House na ilantad kung ang Russia ba ay nagbabahagi ng kaalaman sa China ukol sa mga American weapons na ginagamit ng Ukraine sa front lines ng digmaan nila laban sa Russia. Ang mga mambabatas mula sa komite ng House of Representatives na nagtuon sa China ay nagpadala ng liham sa National Security Advisor ng United States na si Jake Sullivan na nagtatanong kung ibinahagi na ba ng Moscow sa Beijing ang anumang mga natutunan nito tungkol sa US weapons. Sinabi nila na anumang impormasyon na nakuha ng Russia sa labanan sa Ukraine ay malamang na makarating sa China. Bagamat ang opisyal na posisyon ng China sa digmaang isinasagawa ng Russia laban sa Ukraine ay neutral, at bagamat itinatanggi nila ang pagbibigay ng militar na tulong, patuloy na pinapalakas ng Beijing at Moscow ang kanilang mga ugnayan. Maraming bansa, kasama na ang Estados Unidos, ang nag-akusa sa China ng patuloy na pagtulong sa militar ng Russia sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga machine tools, weapons technology, satellite images, mga semiconductor, at iba pang dual-use technologies. Sinabi ni na House Republican Committee Chair John Moolenaar at Ranking Democrat na si Raja Krishnamurthy na dapat daw nilang asahan at talagang kumilos sa ilalim ng palagay na ang Russia ay nagpapasa sa China ng impormasyon tungkol sa mga kahinaan o mga counters sa mga weapon systems ng Amerika at ng mga kaalyado nito. Ayon sa mga reports, noong unang bahagi ng buwang ito, ang mga hindi pinangalanang opisyal sa Europa ay nag-akusa na ang mga kumpanya ng China ay nagde-develop ng mga attack drones na katulad ng Shahed-type drone na gawa sa Iran upang tulungan ang Russia sa digmaan nito laban sa Ukraine. Noong July 14, inihayag ng Defense Ministry ng China na nagsimula na ang bansa ng mga joint naval drills kasama ang Russia sa isang military point sa Zhanjiang. Ang mga drills ay nagsimula ilang araw lamang pagkatapos sabihin ni NATO Secretary General Jens Stoltenberg noong July 11 na sumang-ayon ang mga miyembro ng alyansa na ang China ay isang decisive enabler ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine, isang paratang na agad tinanggihan ng Beijing. Sa Abril, pinagtibay ng Estados Unidos ang $61 billion na tulong sa Ukraine
kung saan 8 package na ang inaprubahan ni Pangulong Joe Biden hanggang sa ngayon. Ang patuloy na pagpapalakas ng pagkakampihan ng China at Russia ay nagbibigay diin sa pangangailangan para sa masusing pagsubaybay at paghahanda ng mga bansa tulad ng Estados Unidos. Ang potensyal na paglipat ng teknolohiyang militar at impormasyon mula Russia patungo sa China ay maaaring magdulot ng mas malalim na komplikasyon sa pandaigdigang seguridad at diplomatikong ugnayan. Ayon sa mga reports, kailan lang ang port city ng Sevastopol sa Crimea na kasalukuyang okupado ng Russia ay sinalakay ng isang naval drone. Ayon sa mga autoridad ng Russia sa lugar, ang malalakas na ingay na narinig sa lungsod ay dahil sa pagtugon ng militar sa isang pag-atake ng naval drone. Noong July 15, ang baybaying bahagi sa timog ng Sevastopol ay iniulat ding sinalakay ng mga aerial drones. Ang Sevastopol ay isang mahalagang port city at napili ng Russia bilang headquarters ng Black Sea Fleet nito. Dahil sa matagumpay na mga pag-atake ng Ukraine sa okupadong Crimea, napilitang ang Moscow na alisin ang karamihan ng kanilang naval forces mula sa peninsula. Matapos ang mga sunod-sunod na atake ng Ukraine, inalis ng Russia ang huling patrol ship ng Black Sea Fleet mula sa Crimea noong July 15. Nauna nang sinira ng Ukraine ang ilang mga barko ng Russia gamit ang mga naval drone, kabilang ang landing ship Caesar Kunikov, isang Sergei Kotov patrol ship, high-speed na Serna at Akula landing crafts, at isang missile corvette.